Nagbukas ang LTFRB ng kanilang one-stop shop para sa mga transport network vehicle pero hindi ito para sa mga driver na gustong kumuha ng provisional authority o prangkisa. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Rafi, kasabay nga ng Technical Working Group meeting ngayon ng LTFRB, Uber, Grab at U-Hop ay binuksan na rin ang isang one-stop shop para dun sa mga gusto lang na makapagpa-renew ng kanilang existing na prangkisa o provisional authority na mga TNVS. Kanina pang alas 8 ng umaga binuksan ng one-stop shop na ito, pero hindi porket one-stop shop ay bukas na ito sa lahat ng mga driver at operator ng TNVS. Hanggang ngayon kasi ay limitado lang ito sa mga TNVS na merong aktibong prangkisa o provisional authority pero malapit ng mapaso. Ibig sabihin, sa humigit kumulang 56,000 drivers na inactivate ng Uber at Grab, ang maliit na bahagdan lang na 3,000 na may valid na prangkisa ang pwedeng serbisyohan dito. Kaya nga ang grupong Philippine Transport Network Operators muling hiniling sa LTFRB na buksan na muli ng ahensya ang pagbibigay ng mga prangkisa sa mga bagong saltang TNVS. Hindi lang daw kasi kabuhayan ng mga TNVS ang maapektuhan, kasama na rin dito ang mismong mga pasahero. Ang mangyayari if we strictly enforce yung 3,700 lang na accredited or has either a CPC or a PA, that would reduce the number of operators or those giving service to 8%. If you can imagine, if you try to book either Grab or Uber, 9 out of 10 times, hindi ka makakapag-book. So you'll have to resort to other modes of transportation. Dahil hindi pa malinaw kung pagbibigyan ba ng LTFRB ang mga bagong prangkisa at kung gagawin man nila ito hanggang ilan, mungkahi ng grupo pwede naman daw isara na lang ng LTFRB ang pagbibigay ng mga bagong prangkisa sa mga driver na kasalukuyan ng tumatakbo. Huwag lang mabawasan ang pwedeng sakyan na TNVS ng publiko. Ayon naman kay DOTR Undersecretary for Transport at dating MMDA Chairman Tim Orbos, ito raw ang isa sa mga senaryo na kanilang titingnan sa Technical Working Group meeting. Posible rin daw na hindi matuloy ang sitwasyong inaasahan sa susunod na Miyerkules kung saan mahigit 70% ng mga TNVS ang posibleng matanggal sa kalsada. Iginit ni Orbos na tama ang posisyon ng LTFRB. Kung hindi raw nagpalarga ang mga TNC ng mga tsuper ng walang prangkisa, hindi raw sana lumaki pa ang problema. There are several concerns that need to be addressed. And we understand na talagang kailangan ng additional sasakyan while waiting for the long-term solutions, yes. But it does not mean that we can move forward or they can move forward without addressing these issues that we have. Ilan daw sa mga gustong maresolba ng LTFRB ang tunay na bilang ng mga activated TNVS, ang kwentahan ng dynamic o surge pricing at kung paano ito mareregulate, ang mismong sistema ng mga TNC at kung hanggang ilang TNVS ba ang maituturing na sapat. Ginagalang daw nila ang sentimiento ng mga galit na pasahero pero kailangan daw maintindihan ng publiko na mga TNC raw ang nagsimula ng gulo. Let them be responsible corporate citizens as well. And I'm talking about the TNCs. Huwag natin itulak yung tao na sila yung magdepensa sa kanila. Yung kanilang reaction on the transport requirement, we respect that. But number two, we have to tell them the whole story. Hindi ganun kadali yun. Kasi nga, pumasok yung mga illegal sa kalye. At Rafi, sa ngayon, 10 minuto pa lang nakakaraan mula nang matapos itong Technical Working Group meeting. Ang unang Technical Working Group meeting sa pagitan ng LTFRB, Uber, Grab at U-Hop. Binagat kanina lamang ni LTFRB Board Member Eileen Lizada na isa dun sa mga una nilang natalakay dito sa Technical Working Group meeting ay yung kung ilan ba talaga yung active drivers nitong Uber at Grab at napag-alaman na nasa 14,000 drivers o TNVS drivers yung maituturing na dual citizens. Ibig sabihin, nagmamaneho sila para sa Uber, nagmamaneho rin sila para sa Grab. Ang isa sa mga nire-reconcile nila ngayon kung ilan ba yung maituturing na sapat na bilang ng mga TNVS sa kalsada para hindi naman maparalisa yung operasyon o yung pag-book ng mga commuter. Ganun pa man, sinabi rin ni LTFRB Board Member Lizada na sa susunod na Miyerkules, ang susunod na TWG meeting, incidentally, tuloy pa rin sa susunod na Miyerkules ang implementasyon ng panghuhuli ng LTFRB sa mga kolorum na TNVS. Sa isang pahayag naman ng Grab Philippines ngayong umaga,
humingi sila ng suporta mula sa publiko at sinabi rin nila na gagawin nila ang lahat para hindi ma-deactivate ang kanilang mga driver sa Grab platform. Ang Uber ay inaabangan pa natin ang kanilang pahayag sa ngayon. Rafi? Maraming salamat, Dano Tingkungko.